Malinaw naman ang naging posisyon ng Malacanang pagdating sa usapin ng arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa na dapat manaig ang umiiral na batas ng Pilipinas patungkol dito. Mayroong umiiral na batas sa bansa na nagpaparusa sa mga akusado ng crimes against humanity at na ito daw dapat ang masunod pagdating sa implementasyon ng warrant laban kay De La Rosa. Si Criza Lopez magbabalita. Nanindigan ang Malacanang na dapat manaig at masunod ang batas ng bansa sa gitna ng nakaambang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa batay sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Nakasaad sa RA 9851 ang pagpaparusa sa mga individual na mapapatunayang nagkasala ng crimes against humanity, kabilang ang mga umano'y abusadong lider at iba pang akusado. Giit ni Castro, ilang beses na rin umanong nagamit at kinilala ng Korte Suprema ang naturang batas. Ito ang naging pahayag ng opisyal ng Malacanang hinggil sa kung paano dapat ipatupad ng mga otoridad ang arrest warrant ng ICC. Again, sasabihin ko po, ano ba ang umiiral na batas sa atin? Hindi po tayo miyembro ng ICC. Ang umiiral po na batas sa atin ay ang RA 9851. At yun po ang ipapatupad sa anumang pagkakataon dahil ito naman pong RA 9851 ay nagamit na rin po ng Supreme Court sa ibang mga kaso. Kaugnay naman sa ibinigay na protective custody ng bagong liderato ng Senado kay De La Rosa, sinabi ni Castro na isa itong pribilehiyo ng Senado, lalo na kung ang senador ay nasa sesyon o nasa lugar na sakop ng institusyon. Gayunpaman, nilinaw rin niya na may limitasyon ang naturang pribilehiyo, lalo na kung ang kinakaharap na kaso ay may kaparusahang higit sa 6 na taon. Ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mababatas sila. So, alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond. Samantala, kinuwestiyon naman ni Atty. Nery Colmenares, Bayan Muna Chairperson, ang pagpigil ng ilang senador sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay De La Rosa. Ayon kay Colmenares, wala umanong legal na basehan ang Senado upang hadlangan ang implementasyon nito. Batay niya sa Section 7 ng RA 9851 hinggil sa crimes against humanity, ang sino mang mapapatunayang nagkasala ay maaaring mapatawan ng reklusyon temporal o pagkakakulong mula sa 14 na taon, 8 buwan at 1 araw hanggang 20 taon. Dahil dito, iginiit ni Colmenares na hindi sakop si De La Rosa ng immunity privilege na nakasaad sa konstitusyon, kahit pa ito ay nasa sesyon ng Senado. Inihalin tulad niya ito sa naging pag-aresto noon kina dating Senador Leila de Lima at Antonio Trillanes IV na kapwa ay naresto sa loob mismo ng Senado. Matapos ang matagal na pagliban sa sesyon, muling nagpakita si De La Rosa sa Senado kahapon. Nagkaroon naman ng tensyon sa loob ng kapulungan matapos umanong pigilan ng National Bureau of Investigation o NBI ang senador na makapasok sa Senado na nauwi pa sa habulan sa pagitan ng senador at mga otoridad. Kasunod nito, dumating din si dating Senador Trillanes sa Senado dala ang umano'y warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa na inisyu pa noong November 6, 2025. Matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado na pagdesisyonan ng mga senador na ilagay si De La Rosa sa ilalim ng protective custody. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.